Okay, so ito yung ITEL S23 4G. Isa sa mga pinakamabentang entry-level phone ngayon na pwede lang nating makuha for as low as 3,999 pesos. Bakit mabenta? Bakit mura? Aalamin natin lahat after mong mag-subscribe. Goal namin ang maka 300k subs this year at medyo malapit na. So kung sakaling nakakatulong sa inyo itong mga videos namin, hihingin ko na rin yung tulong nyo by clicking the subscribe button. At follow nyo na nga rin pala kami sa Facebook dahil ipapamigay namin doon itong ITEL S23. Sa unboxing at inclusions pa lang, nagpakitang gilas na kaagad ang ITEL sa atin. Again, nasa 4K lang kasi yung lowest variant nitong S23 at kahit na ganong kamura, kumpletong-kumpleto pa rin yung nilagay nila. Kahit hindi ganong kaganda yung hard case, okay lang sa akin. Kasi meron naman tayo dyang wired earphones at hindi rin kinalimutan yung pre-installed na screen protector. Masasabi ko rin na hindi sila nagpahuli pagdating sa design. Very modern looking yung phone. May glass-like back panel tayo dyan. Nagustuhan ko yung bilog na camera module. Simple at may pagka-elegante yung dating. Naka-flat frames na rin. Tapos dito sa right side, makikita natin na naka-side-mounted fingerprint scanner na rin to. Hindi ganun ka-accurate, may mga pagkakataong sumasablay lalo na pag tapik-tapik lang yung ginagawa ko. Pero overall, goods pa rin sa akin kasi around 80 to 90% of the time, gumagana naman ng maayos. At eto pa nga pala yung isang kakaiba. Bukod kasi dito sa sky blue na kulay, may in-offer pa silang kulay black at kulay white. Tapos yung kulay white na yon ay meron pang color changing effect. Nagiging kulay pink kapag nasikatan ng araw or ng UV light. At legit na nakakatuwa to kasi just a couple of months ago, mga upper level mid-range lang ang meron yan. Actually, pinagmamalaki pa nga nila. Tapos ngayon, meron na rin kaagad itong less than 5,000 pesos na phone. Oh my God! Wow! Now, malamang sa malamang, isa rin sa mga pumukaw sa atensyon nyo, yung display ng phone na to. Yung 90Hz display sa ganitong kababang presyo. Screen size natin ay 6.6 inches. Tapos naka HD Plus or 720p naman yung resolution. So, unahin natin yung high refresh rate feature. Bihirang-bihira ang 90Hz sa ganitong price. So, may pagka too good to be true. So, chinek ko kaagad at eto yung mga napansin ko. Siyempre, by default, nakaset sa auto yung refresh rate natin. At sa mga hindi nakakaalam, kapag nakaset sa ganyan, yung phone na yung bahalang mag-decide kung anong refresh rate ang mas angkop sa application na bubuksan mo. At napansin ko na kapag nakaset sa auto, magagamit lang natin yung 90Hz kapag nagna-navigate tayo sa home screen. Yung Facebook at Instagram, sineset niya lang sa 60Hz. So para masulit natin yung feature, kailangan nating pumunta sa display settings at iset yung refresh rate sa 90. Diyan magiging up to 90 FPS yung parehong FB at IG. Kapansin-pansin yung extra smoothness na makukuha natin dyan. Mas swabe talaga yung animations at gumagana talaga. Siguro wag lang tayo masyadong mag-expect ng super smooth na performance dahil syempre hindi naman mawawala yung occasional lags or stutters lalo na't budget phone nga lang itong hawak natin. Mamaya pag-uusapan pa natin yung performance at gaming. Unahin lang muna natin saglit yung mismong image quality nitong display. Unang-una gusto ko lang sabihin na hindi naman super pixelated tignan ng 720p resolution sa less than 7 inches na screen. Well, 1080p pa rin talaga ang mas mainam syempre, pero sa ganitong price kasi, hindi pa talaga natin makukuha yon. Yung colors, saktuhan lang din, not the most accurate and medyo nasa color side yung white balance, but still decent for media consumption pa rin, lalo na kung anime ang papanoorin kasi mas nagpa-pop yung kulay ng display. And speaking of watching videos, unfortunately, L3 lang din yung Widevine security level dito. Ibig sabihin hanggang 480p or SD lang yung playback resolution sa mga streaming services like Netflix. Pero feeling ko naman hindi ito magiging problema dahil una, sa pagkakatanda ko wala naman talagang phone na naka Widevine L1 sa ganitong presyo. At pangalawa, kung meron kang pambayad sa monthly subscription ng Netflix, malamang sa malamang afford mo ang mas mahal na phone na may Widevine L1. Naka-notch tayo dito, medyo makapal pa yung chin, na expected na rin naman talaga. So overall, considering the price, good display to para sa akin na meron pang bonus na 90Hz refresh rate. Tulad ng inaasahan, isa lang din yung loudspeaker natin. At natuwa pa rin ako kasi hindi siya yung super muffled na tunog. Kahit papano, maririnig pa rin natin ng maayos yung mga pinapanood natin at mas maayos kumpara sa ibang mga under 5K phones na nasubukan ko before. Okay, so next naman natin pag-usapan yung performance.
ganong kalakas or anong klaseng performance nga ba ang kayang ibigay sa atin ng around 5,000 peso phone ng ITEL. Well, unang-una bumilib talaga ako at actually hanggang ngayon, parang ang hirap pa rin paniwalaan na sa around 5,000 plus, binibigyan nila tayo ng 8GB of physical memory, additional 8GB of virtual kung gusto nyo, at 256GB na UFS storage. Hindi ko lang alam kung anong version ng UFS, pero ang mahalaga, UFS na yan. Kaya may expect natin na mabilis maglo-load yung mga apps na bubuksan natin. At sobrang laking RAM at storage nun para sa ganitong presyo. Samantalang yung ibang mga mas kilalang brands, hirap na hirap magbigay sa atin ng even 128GB sa ganitong kababang presyo. Now, yung chipset naman na gamit natin ay ang 12nm Unisoc T606 chip na honestly napahanga rin ako. Hindi dahil sobrang lakas niya na tipong kayang mag-run ng mga graphic-intensive games, hindi naman ganon. Namangha ako kasi sa ganitong kamurang phone, ang ine-expect ko lang talaga ay decent performance for social media browsing, watching videos, chats, and siguro taking phone calls na rin. Kumbaga, basics lang talaga at hindi ko naaasahan sa gaming. Pero good news kasi kaya naman pala. Sa benchmark natin ng Antutu Lite, nakakuha tayo ng mahigit 260,000 points. Definitely not bad for an entry-level phone. Sa Mobile Legends, meron tayong high graphics at high frame rates. Yan yung pinili kong settings at masasabi ko na malalaro din natin to ng maayos. Actually, nakatatlong games ako dito. Isa na lang yung papakita ko dahil bugbog ako dun sa dalawa. Makaka-encounter at makaka-encounter tayo ng frame drops paminsan-minsan, lalo na pag sobrang dami ng ganap at may mga clash. Pero naitawid ko naman lahat. Hindi naman naghang at wala namang matinding lags na nangyari. Konting stutters at frame drops lang. Tapos sa Pokemon Unite naman, sinubukan ko ang highest settings pero nasa 30 FPS lang yung nakukuha. So sa second game, pinili ko na lang yung recommended graphics which is high. At dito makaka 50 plus to 60 FPS na tayo, so smooth na rin for the most part. Kahit nung nakay Rayquaza kami, good FPS rin yung nakuha. May mga pagbaba pa rin syempre, nagiging 40 FPS minsan, pero tulad lang din sa Mobile Legends kanina, maayos pa rin namang malalaro. At sa totoo lang, nakakabilib na yung malaro natin yung ganitong mga games sa ganitong kamurang phone. At hindi nga rin pala gaanong nag-init sa test ko. Hindi umabot ng 40 degrees sa parehong ML at Pokemon Unite. Sa battery and charging naman, 5,000 mAh cell yung nakalagay dito at hindi rin madaling malobat. Kahit na hindi ganun ka-power efficient yung 12nm chip natin, nakakuha pa rin ako ng around 14 hours of screen on time sa PCMark battery test at 50% brightness. Of course, sa real-life usage, mag-iiba yan at dedepende pa rin talaga sa settings at applications na gagamitin natin. So kung titignan na lang yung score na nakuha ko, hindi malabo yung isang araw na gamitan, lalo na kung gagamitin lang naman for browsing and watching videos. Now, sa charging naman, meron akong good news at meron ding medyo bad news. Good news kasi naka-USB Type-C na tayo dito, so hindi na tayo mamumroblema sa cable. Yun nga lang, matagal-tagal din yung charging time natin. Again, 10 watts lang kasi yung supported charging speed. So nung nag-test ako, mahigit 3 hours din yung charging time from 0 to 100%. So matagal na acceptable pa rin naman para sa akin. Una dahil nga sa price at pangalawa, ganon din naman kasi yung ibang mga kakompetensya. Actually, kahit nga yung Infinix Hot 30i na may 18-watt charging speed, halos 3 hours din nung tinest ko. So hindi rin naman sila nagkakalayo. Pagdating naman sa camera, meron tayong 50 megapixel main shooter at sa ganitong price, okay na sa akin yung decent photos lang. Yung tipong recognizable yung subject, basta wag lang yung sobrang labo na talaga na parang MP5 player ang kumuha. At nagawa naman yun ng ITEL dito. Hindi siya yung super sharp, super detailed na image, pero usable yung mga photos at kung may proper lighting, pwedeng-pwede na rin for social media postings. Videos natin hanggang 1080p 30fps. Honestly, hindi rin ganun kaganda pero again, for the price, hindi na parang magreklamo pa. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong ITEL S23. Hanggang 1080p 30fps, medyo soft sa nakikita ko dito at gamit ko rin ngayon yung built-in microphone. So, let me know na lang din sa comment section kung good sa inyo. Okay, so other features bago yung conclusion, nagustuhan ko yung haptic feedback kasi
Kahit papano hindi siya katulad ng ibang 5K phones na ang pakiramdam ay parang pumipitik-pitik ka ng spring. Pitik-pitik lang, no? Kahit papano okay yung haptics dito, maganda-ganda kumpara sa iba, tapos may 5 GHz band Wi-Fi na nga rin pala, na again ay nakakabilib din. Okay, so mabibili natin itong itel S23 4G sa Shopee, Lazada at TikTok Shop ng itel. At ang presyo, 3,999 pesos para sa 4128 variant, 4,799 pesos para sa 8128 at 5,299 pesos naman para sa 8256. At kaya naman pala sikat itong phone na to, mabenta at ang daming nagre-request sa inyo, panalo pala kasi talaga yung presyo. Now, siguro yung iba sa inyo napansin na paulit-ulit kong sinasabi yung ganitong presyo, sa ganitong price, at yan ay dahil yan talaga yung punto ko. Kung titignan kasi, hindi naman talaga siya yung sobrang gandang phone, pero kapag tinignan na yung presyo, doon natin makikita yung pagiging magandang phone ito. Siyempre, wala namang perfect, sakto lang for the price yung charging, camera at speakers, at posibleng makulangan tayo sa display brightness kung gagamitin natin outdoors. Pero saan ka naman kasi makakakita ng 5K phone tapos 256 gigs yung storage, may 8GB na RAM, kaya kang bigyan ng decent performance sa mga games like Mobile Legends, may good battery life, modern looking design, 90Hz refresh rate, may 5GHz band Wi-Fi, side-mounted fingerprint scanner, tapos kompletong-kompleto pa yung accessories. At eto pang isa, nitong mga nakaraan kasi, madalas may 30% off discount ang Shopee sa mobile application nila. Hanggang 1,200 pesos din yung discount. So sinubukan ko yon dito sa S23 at gumana. Pag nagkataon nasa 4K mo na lang makukuha yung pinakamataas na variant nila. Again, ilalagay ko yung link dyan sa description, so click nyo na lang yan kung sakaling kukuha kayo. Ang galing ng itel dito, solid para sa mga naghahanap ng budget phones at pati na rin sa mga naghahanap ng mga backup phones. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe. Pamimigay natin to sa Facebook, so follow nyo rin kami doon. At click nyo na lang itong mga to para sa iba pang mga sulit na phones.